Magandang hapon po. Good afternoon. So, nandito kami. Ako po si Vic at saka si Del. Hello. At ang ating devotion ngayon ay tungkol sa salitang repentance. Kadalasan, ayaw ituro ito at marinig ng ibang Kristiyano. Pero ito ang magpapatunay kung tayo po lahat ay Kristiyano. Number 1. Repentance para maalala natin ang ating mga kasalanan at huwag nang gawin. Kasi ang hirap sa atin pag sinabing repentance, para bang madalas nating kinakaligtaan. Nagpapatawad naman si Lord Kadalasan yung salitang nagpapatawad si Lord, ang tawag dyan presumptuous sins. No? Kaya ngayon, tayo manalangin, pero bago tayo manalangin, tayo ay aawit muna ng isang kanta na sa tingin ko ay Hindi magagawa ang Diyos. dahil pagsisisi, para tayong lahat ay isang tupang ligaw. Good afternoon. Hanggang hapon. Lapit na naman ang buhok ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghilay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay, di mo na malayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pa itong kahilingan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Marami sa atin ay katulad ng tupang ligaw na sinasabi ni Jesus. Meron siyang ginawang kawan para alagaan ang kanyang mga tupa. Ang iba, sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo, tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuhay. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang sa tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay,
tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Yan pong tupang ligaw ay composed ni Res Valdez. At pero bago tayo mag-umpisa, tayo manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, hayaan mong iyong banal na Espiritu na siyang kumilos at magbigay ng mensahe sa pangalan ni Kristo upang maluwalhati ang Ama. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang manguna, Ikaw ang kumilos, Ikaw ang gumalaw upang magkaroon ng bunga ang lahat ng aming sinasabi galing sa iyo. Ang iyong salita ay hindi lalabas sa bibig ko, Lord, o ni sa bibig ng asawa ko, nang walang kapangyarihan. Sapagkat naalala mo ang dugo ni Kristo sa cross ng Calvary at ikay nabuhay muli para sa bagong espiritu, bagong kaluluwa. Pinagsisisihan namin ang lahat na nagawa ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ng aming pag-aaralan, huwag mahadlangan ng kaaway. Gamitan ang chariots of fire, Lord, at gamitan ng east wind upang lahat ng mga demonyo ay walang magawa. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag na repentance o pagsisisi. Ang pagsisisi po, yan ang karamihan missing ingredient ng mga Kristiyano. Nagiging excuse yung natural naman tayong magkasala, pero hindi nila iniisip na napaka-importante na nangungumpisal sa Diyos. Sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, mahilig mag-aral, mahilig makinig ng salita ng Diyos, pero walang pagbabago sa sarili. Bakit? Ayaw magpakorek. Marami ngayong kabataan, mapa-adult man, hindi nagiging effective ang buhay. Bakit? Ayaw magsisi. For example, sinabi ng Diyos, magpatawad ka. Magpatawad ka. Maraming tao namatay, hindi nagpapatawad. Impyerno na yun, sigurado. Kasi isang requirement para ikaw ay makapasok sa karyan ng langit, kung totoo mong tinanggap si Kristo, kailangan matuto tayo magpatawad. Lalo-lalo na yung mga taong nang agrabyado sa atin. Sino ba sa atin ang hindi nagkasala? Di ba gusto rin natin patawarin din tayo ng ibang tao? Amen. Pero ganun din dapat ang gawin natin. Kaya nga sabi, anong unang-unang kautusan? Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat ng iyong isip, puso at kaluluwa. Di ba sabi? At ng iyong buong lakas. Ngayon, ang pangalawa nito, sabi nga ni Jesus Christ, ang pangalawang pinakamano, ibigin mo ang Diyos ng katulad ng iyong sarili at ibigin mo ang iyong kapwa. Katulad ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kaya lang, paano mo sasabihin, I love God, hindi mo nakikita kung hindi ka naman marunong magpatawad. Real talk lang po tayo dito. Ang sabi dito sa Matthew 4:17, nung siya'y nangangaral si Jesus Christ, sabi niya sa Mateo chapter 4, verse 17. Basahin mo? Matthew 4, verse 17. Verse 17. Pakibasa yung Tagalog. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ang tanong ko, si Jesus Christ, di ba, nagpabautismo kay Juan? Hindi naman niya kailangan, di ba, yung magpabaptize kung tutusin. Pero tinanong siya ni Juan, bakit ka magpapabautismo? Bautismo ng pagsisisi. Ano sinagot ni Jesus? Para gawin lahat ng katuwiran. Lahat ng bagay na tuwid na kaya niyang gawin, gagawin niya.
Ang problema sa Kristiyano, nariyan na yung formula. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na nag-ministry siya, nangaral siya, pati si John the Baptist, ang sinabi, magsisi sapagkat ang kaharian ng langit ay nariyan na. So, ibig sabihin, pag sinabing nandyan yung kaharian ng Diyos, bakit binanggit niya yung salitang pagsisisi? Kasi, no offense, mga tagapakinig, walang sinabi ang Diyos na pag tinanggap mo siya, hindi tayo magsisisi ng kasalanan. Marami ngayon, hindi nagsisisi ng kasalanan. Kaya questionable yung kanilang mabuting gawa, questionable ang relasyon nila sa Diyos, kasi ayaw nila magsisi ng kasalanan. Ano bang kasalanan yun, Pastor? Sabi sa akin. Ang kasalanan, isa doon, yung pagpapatawad. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, ganito tayo manalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pagdating doon sa dulo, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So kung di ka rin marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos kung ng tubig rin. May laman niya. Tubig. So, pati ako tubig. So mga kapatid, Huwag mo nang pansinin. Mas malakas pa ang boses mo dyan. hindi mo. So mga kapatid, importante ang element of repentance. Importante yung nagsisisi ng kasalanan. Kaya sa tao, pag hindi nagsisi, bakit sinabi ni Jesus yan sa first approach niya sa ministry, sa ating lahat, sinabi niya, magsisi sapagkat ang kaharian ng langit ay nariyan. Maraming tao na nagsasabing sila'y Kristiyano pero hindi marunong magsisi ng kasalanan. Ang Diyos naman, easy naman magpatawad eh. Kaya lang, ang problema lang, ayaw humingi ng tawad. True. Nandyan na yung formula eh. Nandyan na yung, kumbaga sa exam, para magwagi tayo sa mga tukso. Para magwagi tayo sa mga paligid na pampahina ng loob. Nandiyan na sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, magsisi sapagkat nariyan na ang kaharian ng langit. Kahit yung mga apostol, ginaya rin yung pattern ni John the Baptist. Tingnan nyo, sinabi niya dito sa ayan o, sabi niya dito, may warning si Pablo sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 9. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ba yan? Ako na. Sa babasahin ko, chapter 3, verse 9. O yan. Tagalog. Bilis. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Nakita nyo, ang solusyon sa problema ay pagsisisi. Pag nagkamali, say sorry. Yun yung problema ngayon sa buong mundo. Nagkamali na yung presidente ng isang bansa, katulad ni Biden, hindi marunong mag-sorry. Nagkamali ang mga senador, nagdemanda, hindi marunong mag-sorry. Maraming tao mahilig magtuturo. Ikaw, pero hindi tinitingnan yung sarili. Yan ang problema sa mga Kristiyano. Minsan may oportunidad magbigay, tinitipid yung pagbibigay. Dapat pag tayo nagbigay, walang halong sumbat,
Magbibigay tayo ng the best. Huwag tayo magbibigay ng retaso. Mahalata mo naman sa isang tao pagka gusto magbigay at nagbibigay ng todo, kaya niya. Yung kaya lang niya. Kaysa doon sa taong nanghihinayan. Naintindihan niyo ho ba? Kahit sa pagbibigay may pagsisisi. Maganda pa yung wag ka na lang magbigay kaysa magbibigay ka, nanghihinayang ka. Kasi, ano ba ibig sabihin ng sa Ingles ng pagpapatawad? Di ba sa Ingles, forgive? Tagalogin mo, iwalayin mo yung salitang for, give. For, para, bigyan. For, give. Kung gagawin mong barok ang pagkatagalog ng forgive, di ba kadalasan pag sinabi natin forgive, pagpapatawad, tama ba? Pero gawin natin literal, forgive. For, para, bigyan. O para tayo bigyan ni Lord ng biyaya, pabor. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kailangan din natin magpatawad sa iba. Ngayon, para patawarin din tayo ng Diyos kung paano tayo magbigay, huwag natin tipirin ang Diyos. Lalo na pag ikaw'y nagbibigay sa Kanyang gawain. Ito, hindi ako nagpaparinig. Ito yung lesson, part talaga ng lesson. Meron siguro sa mga sa impyerno, napunta ng impyerno kasi hindi lubos yung pagmamahal niya sa Diyos. Nagsisisi ako bakit ako nagbigay sa gawain ng Diyos na hindi taos-puso. Ang binigay ko, piso, meron pala akong 200. Ang binigay ko, 100, meron pala akong 1,000. Di ba yung pag nagbibigay ka, taos-puso? Oo, tama. Wala yan sa halaga ng binibigay. Pero kung alam mo yung purpose ng binibigay mo, syempre, bibigay mo yung the best mo sa Lord. Amen ba? Amen ba? Eh, ba't ka magbibigay ng tipidizing? Huwag magtipidin ng Diyos. Dahil pag ikaw humihingi o nagtatrabaho ka ng todo, binibigay ng Diyos sa iyo yung blessing na hindi mo ina-expect. May pagpapala. Maraming ganyan kaya bumabagsak. Kaya mga kapatid, matuto tayong magbigay sa iba, hindi yung puro tayo ang binibigyan. Matuto tayo na, Lord, patawarin mo ko. Lagi iniisip ko, puro kabig. Wala man lang ako naisip na ibigay para sa iyo na makakatulong sa gawain ng Diyos. Alam ko na, Lord, hindi to gawain ni Pastor Vic. Gawain to ng aming Panginoon si Yesu Cristo. Do not underestimate God, but do not let God underestimate you. Papayag ka ba na hindi ka mapagkakatiwalaan ng Diyos? Pag-isipan niyo yan. Pag tayo ba ay sumasamba, nagpapatawad tayo. Pag tayo may atraso sa iba, humihingi ba tayo ng tawad sa Diyos? Ikaw naman, pag ikaw ay hinihingian ng dispensa o tawad, natututo ka ba magpatawad? Maraming ganyan Pag sila nilalapitan, hindi maunawa ng ibang tao. Pero pag sila naman ang nagipit, hindi marunong umunawa sa taong nagigipit. Alam mo, ang mundo, bilog. Bilog ang mundo. Minsan, sabi nga nila, nasa itaas ka, minsan nasa ilalim ka. Sabi nga ni Lord Vic, huwag mong iwanan yung gawain na yan. Gusto mo ba silang pagpagan ng paa? Matitiis mo, sabi sa akin. Kanina, mga 2:00, 3:00, kinausap ako ng Lord. Kaya mga kapatid, pag-isipan yung maigi ang ating lesson. Kaya nga sabi rito, kung talagang may Holy Spirit tayo,
No? Dapat meron tayong bunga ng pagsisisi. Isa yan sa bunga ng Holy Spirit. Matuto tayo magsisi ng ating mga kasalanan. Basahin mo nga yung Mateo 3, verse 8. Matthew 3:8. Basa Tagalog. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Kaya yung iba ayaw mag-church. Alam niyo kung bakit? Ayaw makorek. Minsan pupunta pa yan sa ibang church para matuto. Para mag-enjoy. Gusto lang nila, pag nag-church sila, yung magagandang pakinggan sa tenga. Pero pag pinag-aralan yung pagsisisi, pagbabago ng ugali, ayaw na ayaw nila. Bakit? Kasi nga may demonic spirit Ayaw nilang magkaroon ng faith na galing sa Lord. Karamihan ganyan Lalo na yung mga, naging church hopper din ako Pero naintindihan ko yun. No? Kasi, pero akala nila, pinaparinigan. Pero ang totoo, hindi mo naman pinaririnig Maraming tao umaalis sa church, hindi naman kasalanan ng pastor lagi yan. Kasalanan mismo ng tao. Kasi pag may narinig silang medyo tiwalas sa kagustuhan nila, nagagalit. Kung ayaw nyo sa akin, di wag. Wala naman akong mawawala sa akin Nabuhay naman ako nung wala sila Palitan sila ni Lord. Amen. Diba? Amen. Ang daming lugar Yun ang dyan, daming amen. kaluluwa. Yun ang amen. Ayaw magsisi ng kasalanan. Ano ko, pastor, ipiplease ko yung member na lagi namang hindi nag-church? Hihimuki mo 2 to 3 times, up to 7 times. Ayaw? Ba't ko pa sasakitin yung ulo ko? Di ba, mami? Tama. Kaya repentance is the missing ingredient of salvation, true salvation, on false believers. Sa false believers, walang salitang repentance. They do not do it. They just hear it. It goes inside the ear. It goes out. Gagalit kayo, stricto yung pastor. Wag kayo magagalit. Paano kung kaharap nyo si Jesus? Ayaw nyo magsisi ng kasalanan. Ayaw natin magsisi ng kasalanan. Anong dating nun? Sino ka? Who you? Di ba? Ang hirap Who you? Kaya sabi nga ni Jesus Christ, nung nagkaroon ng earthquake sa Siloam, sabi ng mga ibang Galilean, tingnan mo, kaya nahulog yung, hindi Ruby Tower Siloam Tower nahulog. Kasi makasalanan sila, kaya nilindol sila. Tingnan mo salita ng tao. Tingnan mo yung mga tao nilindol, nagkaroon ng disaster. Tama ba yun? Ang gusto ni Jesus Christ, pag tayo nakakita ng sakuna sa ibang tao, huwag tayong matutuwa. Maraming tao dyan, Kristiyano sinasabi, tuwan-tuwa, napapahamak yung kapwa niya. Ang sabi ni Jesus, dapat daw pagsisihan. Sabi niya dito sa Luke 13:3, "No, I tell you, but unless you repent, you will likewise perish." Unless you repent. Luke 13:3, sorry. Mga kababayan, ang ikli-ikli, mga kababayan ko, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo. Ayan, pakinggan nyo. Ulitin mo. Okay lang yun. Okay lang yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat, malibang kayo'y mga agsisi, ay mga mamatay kayo lahat sa gayon ding paraan. OMG. Sinabi ni Jesus Christ yan 2 times. Sa 12:48 at saka sa 13:3. Linindol ang Siloam. Bakit? Ibig sabihin ba, kung sila'y namatay at nilindol, ay mas magaling kayo kaysa sa kanila? Malibang kayo'y magsisi, mamamatay din kayo ng ganyang paraan. Kaya ako hindi ako natutuwa doon sa mga nasalanta ng bagyo. Tapos sasabihin, buti pa kami, ganyan. Dapat hindi ganun ang sagot. Lord, thank you po, niligtas mo kami. Kawawa naman yung taong bayan. Kung wala kayong maitulong, tahimik,
mag-pray. Amen. Huwag reklamo ng reklamo katulad ng mga Israelita nung panahon ni Moses sa Mount Sinai. Lalo na pag nagigip tayo sa kanto ng problema, wag, no. Sabi naman ni Don Cuchero, ni Jaime Fabregas. Mga kapatid, napaka-importante po ng pagsisisi. Kaya sabi nga rito sa Lawikain, no, Proverbs chapter 28 verse 13, sabi, whoever conceals his transgression will not prosper, but he who confesses, take note, confesses and forsakes them will obtain mercy. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Mga kababayan, halimbawa, may atraso ka, naninira ka, nalaman pa nung taong naninira sa'yo, hindi kumikibo. Dapat, kung alam mong galit na sa'yo, hindi ka manhid. Lumapit ka, huwag mong pagtakpan yung kamalian mo dun sa tao. Pagsisihan mo. Kasi pag hindi ka nagsisi, hindi ka asenso. At ang sabi, ang sino man mangumpisal at pabayaan ang mga ito ay makakatamo ng habag. So, ang katapat ng pagsisisi, habag. Pag nahabag ang Diyos sa atin, papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. O halimbawa, katulad sa giving, meron tayong special project, di ba, in-announce ko yun sa video. Hindi ka nagbigay, naging kuripot ka magbigay sa Lord. Alam mo naman na ang amount na kailangan natin 5,000. Hindi mo man lang dinagdagan. Alam mo naman kailangan natin ng 5,000 monthly. Sana man lang ginawa mo, let's say, 500 o ginawa mo ng 1,000. Mga kapatid, maging sensitive tayo sa pangangailangan ng gawain. Hindi naman ako nagpaparinig, nagsasabi lang. Di ba? Kasi, pag na-discover ni Lord na tinipid mo siya, pag ikaw, kahit no matter how hard you work, kung talaga nagtiyaga ka, magtataka ka minsan hindi sapat. Bakit? Tinitipid mo si Lord eh. Pag nagpe-pray tayo, puro kabig tayo. Pero pag nilapit ng Lord ang kanyang gawain, ang kanyang lingkod, tinitipid mo lang. O ito barya, matahimik ka lang, pastor. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Di ba? Huwag mong tipirin ng Diyos. Saka between you and God na lang doon. Yun nga, pero kinikwento ko lang yung sitwasyon na may mga ganun talaga. Ang mga Pariseo, ganyan. Pag magbibigay, pansinin nyo sa video, may special project tayo. Binanggit ko ba yung pangalan ng mga nagbigay? Pansinin nyo. Hindi ko binigay yung pangalan ng nagbigay. Binansyong ko lang yung amount. Bakit? Ayaw ko manghiya. Ayaw ko naman mang-glorify ng Diyos. Ayaw ko naman maging ungrateful. It's between you and God. Tanong, pag nagbibigay ka ba, hindi ka nagsisisi? Hindi ka nagsasabing, ba't pa ako nagbigay? Kailangan ko sa budget ko yun. Huwag ganon, mga kapatid. Baka sabihin ng Diyos, akala ko, mahal ako nitong anak ko. Hindi ko pala totoong anak. Nagets mo? Kailangan matuto tayong magsisi. Di bali na maging maramdamin kayo, wag lang kayo manhid. Kasi yung manhid, wala na nararamdaman yun eh. Di na marunong magsisi. Samantalang yung taong maramdamin, wag naman too much. Baka naman self-centered naman. Puro sarili mo na lang iniisip mo, yung iba hindi. No? Pag manhid ka naman, you do not care. Tao tayo eh. Nagets Yehovah. So, yun lang po ang ating lesson
tungkol sa pagsisisi. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, yung last verse natin, tingnan nyo, isa sa mga churches, sa 7 churches, ito ang ugali. Revelations chapter 3 verse 19. Hindi ko na lang babanggitin kung anong church sa Asia to. Pakinggan nyo, Revelations chapter 3 verse 19. Those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. Ito paalala lang sa mga ibang dating nag-church dito. Kahit magpunta kayo sa ibang church, huwag kayong maging manhid pag kinokorek kayo, tampororo, tapos lipat na naman kayo to another church. Hanggat nasasaktan kayo, kinakausap kayo ng Holy Spirit para baguhin ang ugali natin. Bakit ko sinabing natin? Lahat ng tao, kahit ako pag bago ako mangaral, kailangan ako muna i-bless ni Lord. Kailangan dumaan muna ako sa message niya. Hindi po ako manhid. Kaya ang pagsisisi, mula sa pastor hanggang sa members, hindi kami perfect na pastor. Marami iba naghahanap ng perfect pastor. Pero sila, tanungin mo, perfect din ba kayo? Ay, perfect ako, ganito, wala naman akong ginawa. That's what you think. Sabi lang ni Pablo, walang matuwid, ni iisa. Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one. Kaya ang topic natin, repentance, talikuran na natin parang from 12 o'clock to 6 o'clock. Yung long hand, yung pinanggalingan mo, kasalanan. Tumalikod ka, 180 degrees, parang 6 o'clock, ikaw yung short hand. Tumalikod sa kasalanan, huwag mo nang balikan. Marami ayaw magsisi ng kasalanan. Pagka Bible, Word of God, ayaw pakinggan. Pero pag religion nila, pinakikinggan. Anong saysay ng religion mo kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos? I don't care if you're using the King James Bible or the Catholic version, the Douay-Rheims version, iisa naman ang laman yan. Search the scriptures. In them there is eternal life. Suriin nyo ang salita ng Diyos. Ang number 1 na dapat nating gawin ay magsisi ng kasalanan. Kaya yung iba walang healing Alam nyo ba, marami akong kilalang nagkaroon ng near-death experience. Nung ayaw magsisi, talaga daw hinihila sila sa impyerno Pero nung nabuhay sila nguli, kasi nagsisi ng kasalanan, exemption na lang yun nabuhay nguli. May pinag-pray ako dito sa San Juan Nalimutan ko na yung ipilido. Hindi pa ako pastor noon, Brother Vic lang ako noon. Sa Baptist Church pa yun. Ayaw siya paniwalaan. Pero nakita nila yung medical certificate, namatay siya, 5 minutes, patay. Ang alam ko sa brain, pag nawala ng oxygen, considered clinically dead ka na. Pinag-pray, mabuhay. No? Pero yung tao yun, kinausap ako, alam mo sabi niya sa akin, alam mo Brother Vic, totoo palang may impyerno. Pinabalik ako ng Lord, hindi pa nag-inip. Ganun palang mamatay, hindi ka na kailangang huminga. Pero buhay ka. Sabi niya sa akin, ay oo, nasa Biblia yan Mga kapatid, kailangan pa ba natin maranasang mamatay para magsisi ng kasalanan? Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27. Tingnan mo, basahin. Chapter 9 verse 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tingnan nyo. Pag namatay tayo, wala nang turning back. Bihira yung exemption ng near-death at saka death experience. Pagka nasa impyerno tayo o nasa kamatayan tayo, nandun na kaagad ang paghahukom, paghahatol. Anong
halaga ng pagpe-pray sa'yo kung patay ka na. Kung hindi niya kaloobang buhayin kang uli. Kaya mga kapatid, importante habang buhay pa lang tayo, nagsisisi tayo ng kasalanan. Amen. Wala yan sa reliyon. Kahit magsimba ka pa sa CCFI, kahit magsimba ka pa sa Baptist Church, sa Methodist Church, Pentecostal, kahit sa iglesia ka ni Manalo, kung hindi ka marunong magsisi, kahit lahat ng bisita ng Roman Catholic Church, kung hindi ka marunong magsisi ng kasalanan, useless. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, do you love your God as yourself, as your neighbor? Okay ba yung tanong? If you really love God, above all, as yourself, as your neighbor, ano yon? Nagsisi ba tayo ng ating mga kasalanan? Kasalanan, nung tayo nagpe-praise and worship, seryoso ka ba dyan? Sincero ka ba dyan? Nung tayo nagpapasalamat, naaalala mo ba ang nagawa ng Diyos sa'yo? Yung pagpapagaling, nung ikaw'y nagtatrabaho, pinrosper ni Lord, na-promote ka? Katulad lang nagbigay ng bahay, ang Lord sa'yo sa pamamagitan ng anak, kami. Nagpasalamat ka ba? O nainggit ka naman dahil sila pinagpala, ikaw hindi? Mga kapatid, ang inggit, katapat ng kayabangan, alisin natin yan. Pagsisihan natin yan. Kasi pag nainggit tayo, nagka-curse na tayo nun. Pag nagyabang tayo, nagka-curse din tayo niya. Nanunumpa rin tayo dahil gusto natin mapahamak ang tao. Kaya mga kapatid, ito lang po ang aking pakiusap para hindi maging baliwala ang mensahe nito. Magsisi po tayo lahat ng ating mga kasalanan. Kung may nakita kayong missing, mabuti pa magsisi na tayo. Amen. Di bale na kayo ang awayin. Di bale sila magalit sa'yo. Huwag lang ikaw magalit sa iba. Bakit, kamo? Magtatanim ka ng galit, hindi ka rin nagsisi ng kasalanan. Kung magalit sila lang magdadala nun, hindi na ikaw. Amen? Tabi ka nga dito, layo ko ng layo. So mga kapatid, importante, matuto tayong magpatawad, kagaya ng pagpapatawad natin. Patulad ng patawad na nakakamtan natin kay Kristo Jesus. Amen. Pinatawad tayo ng Ama dahil sa dugo ni Kristo. Siya ay nabuhay muli para bigyan tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa sa pagsisisi at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pastor, paano ba tumanggap kay Kristo? Hindi natin tinatanggap dito relihiyon. Ang pagtanggap kay Kristo ay personal. Parang ganito, tayo manalangin kung gusto nyo tanggapin si Jesus. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Amen. Pinagbayaran mo ang aking kasalanan sa pamamagitan ng iyong katawan bilang alay at ang iyong dugo kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan. Ika'y pinako sa krus at nabuhay muli upang iligtas ako. Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa pintuan ng aking puso. Yes, Father God. Mula ngayon, ikaw ay aking Panginoon at tagapagligtas. At ako'y nagkaroon ng pag-asa maging isa sa mga anak ng Diyos. Amen and Amen. Amen. Mula ngayon, wala nang karapatan si Satanas sa iyo. Kailangan mamuhay ka ng tuwid sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan maghanap ka ng isang church, kagaya namin, na tinuturo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hanggang dito na lang ang aming lesson. Maikli lang naman tong devotion. See you there again. Bye-bye.